kapulisan sa kanunay kita magtinabangay aron mas makabot pa nato ang ato ang mga gusto para sa atong pinanggang barangay, pinanggang lungsod. Ako sir si Bernabe Ubinya Balye sir, taga Tarungan, Ubay, Bohol. Balik sa Bohol, balik sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipipig. Sa imong kasing-kasing ang Bohol, kanunay gipipig. Kini ang inyong tingog sa kababayenan Janet. Opportunities in promoting Bohol's Ubi Kinampay. The provincial government of Bohol's promotion of the native Ubi Kinampay yields extensive strategic opportunities in global trade, innovative food processing, heritage preservation, and sustainable ecotourism. Deeply embedded within the Boholano identity, Ubi Kinampay holds the unique distinction of being the sole agricultural crop institutionalized in the official Bohol hymn. Consequently, active promotion ensures that this resilient and revered crop is preserved and sustained for future generations. The aggressive promotion of Ubi Kinampay, with its characteristic sweet aroma, smooth texture, and vibrant purple hue, extends far beyond conventional. For the provincial government of Bohol, the promotion of Ubi Kinampay is a strategic imperative designed to safeguard local heritage, capture an expanding global market, and elevate the economic livelihoods of Boholano farmers. So, karon dili kita maglangan mga kaigsoonang Bulanon, atong tagaan og higayon ang atong mga bisita or panelista karong adlaw paghatag sa ilang hamubo nga opening statement. First, we have the Agricultural Programs Coordinating Officer sa atong Department of Agriculture Region 7. Please welcome Mr. Roman Dabalos. Good morning, sir. Welcome to the Capital Reports. So, good morning sa tanan. Labi na gyud niyang tanang naminaw sa programa sa Capital Reports karong buntaga. Labi na gyud sa tanan mga station nga live karon. Niya kami sa Department of Agriculture mopadayag kaninyo kabahin sa mga oportunidad sa Ubi Kinampay. Labi na gyud ang Department of Agriculture maoy responsibilidad pag-implement sa food security program. Labi na gyud ang Ubi Kinampay under the program of High Value Commercial Development Program dinhi sa Bohol. So ang mga programa namo sa Department of Agriculture sa Ubi Kinampay, especially sa Bohol, naghatag kami og mga planting materials sa mga ubang mga kalungsuran nga nagtanom og ubi dinhi sa probinsya sa Bohol. Ilabi na gyud pod ang mga ubi processing center nga niya sa Corilla nga gitukod, no. So ongoing na ang maong processing, no. So mabasin og makuha na ni kanang ma-operate na ni og uban pang mga machinery nga kabahin sa pag-udmad sa Ubi Kinampay dinhi sa probinsya sa Bohol. So niya ako kaninyo ang Agricultural Program Coordinating Officer nga makikauban kaninyo karong buntaga. Okay, thank you, Sir Roy. Next, we have the Agricultural Programs, the Economist One, rather, of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Officer, BDPO. Please welcome Mr. Roy Jolagon. Okay, so Good morning, Sir Roy. Okay, may muntag sa tanan. Ako si Roy Jolagon sa Bohol Economic Development and Investment Promotion Office. Nagsuporta sa atong ubi sector isip usa ka membro sa atong Bohol Ubi Board. So, as one of the members of the Ubi Board, ang atong opisina sa BDPO nagsuporta pod sa mga napoy mga initiative pod to support our Ubi sector. Isa ana kaning ongoing na to nga application sa Intellectual Property Office kaning geographical indication for Bohol Ubi Kinampay o kining padayon na to nga pagsuporta pod sa atong mga micro small and medium enterprises nga diha sa atong ubi nga sektor o unsa pa ng mga lakang pod under sa atong Ubi Board ang atong opisina sa BDPO padayon pod sa pagsuporta o paghatag pod og assistance, no, sa mga opisina.
Thank you, Sir Roy. And of course, next we have ang atong suki din sa atong programa, our provincial agriculturist. Please welcome Ma'am Liza Quiro. Good morning, Ma'am Liza. Daghan kayong salamat, mayang buntag Ma'am Janet. Mayang buntag sa tanan nga ato ang naminaw ug nagtan-aw sa tibok kalibutan kaning ato ang programa nga The Capital Reports ubos sa Provincial Information and Media Office. Kining ato ang buhatan sa Office of the Provincial Agriculturist, mao ang buhatan nga nagpatuman sa mga lakang nga gimando diha sa ato ang ubi ordinance nga gipagawa sa ato ang sangguniang panlalawigan. Unya kita usab ang buhatan nga nagsubay sa value chain nga ato ang nasuta og nahimong gitun-an alang gayud sa pagpalambo sa ato ang pinangga nga ubi, labi na gyud ang ubi kinampay nga kinaham og original nga dinhin gipaturok og gipalambo sa ato ang probinsya sa Bohol. Thank you, Ma'am Liza. So, dili kita maglangan. Diretso na ta sa atong question and answer portion with our Bohol Media. Ang unang mangutana, please welcome Sir Yet Reyes. Good morning, Sir Yet. And once again, welcome to the Capital Reports. Bisag layo, manhigyo ka, sir. We really appreciate that. Yet. Check. Okay. Good morning, Ma'am Janet. Salamat. And welcome back on air, Ma'am. Murag atong taod po ka nga wa maka madungog sa kahanginan isip angkor. Okay, my greetings to Lieutenant Colonel Lisa Quirog, Reserve Philippine Army. Ma'am, good morning. Okay, anak ko nimo Ma'am Lisa. Nga ko pangutana ma'am is about unsay developments ma'am sa gi-ask nga funding proposals for support via the United States Department of Agriculture on USDA. Unsay developments ani ma'am? Kalabutan ini nga tong dako kaayo nga promotion sa ubi kinampay. Go ahead ma'am. Daghang kay salamat sa imong pagpangutana sa update yun no abtika gyud kayo oy. Ang ato ang nahibalan sa atong adlaw nga ning bisita sila ni Governor Aris Aumentado ilang gipahibalo nga nagdeadline atong July 6 ang mga pagsumite sa mga proposals ug karong katapusan sa September pa nato mahibalan ang ilahang resulta og unsa og kinsa ang ilahang padalhon nga mga international non-government organizations ug asa pod padung ang mga programa nila dinhi sa Pilipinas tungod kay ang amount nga ilahang gisulti ug ang programa is aside from the province of Bohol ngadto man sa tibuok Pilipinas mahibawan nato sa katapusan sa September karong tuiga. Yes, sumpay gid ma'am og tuig. Kay moram to tay akong ipangutana nimo. Okay ma'am, follow up dito para di ta malangan. Kining gi-file pod ma'am nga application sa BDPO for Geographical Indication Protection for Bohol ubi kinampay. Unsay gidangatan ani ma'am? Okay, so may buntag sir no. Ako si Roy sa BDPO. Ang atong ongoing nga application sa Geographical Indication sir sa IPOFIL, naka-file na ta last June 17 mo'y atong official filing dito sa buhatan sa IPOFIL. Sa pagkakaroon, bali na natin application dito, ongoing pa ang atong documentation kay ang pag-apply magud nato og geographical indication sir dili siya mo file unya ma-approve dayon. So na siya pag-submit na to sa document, ilang i-review ang atong dokumento unya mo conduct ang buhatan pod sa IPOFIL og verification og validation. So mudagan gyud siya bulan to tuig ingana ang proseso niya kay napot sila validation nga buhaton pero kung update lang sir sa pagkakaroon na natay naka-lodge ditong application so more or less kanang it's good news good pod for Bohol kay na natay application dito nakapending ang atoa lang karon nga gibuhat lang sa BDPO and of course sa UBI board kay UBI board man ni siya nga initiative is ang atong pag-reply na pod sa comment kay nakadawat naman tag comment plug June 30 from IPOFIL. Na lang sila yung mga supporting documents nga gi-validate lang pod. So even gahapon sir natay meeting sa atong GI team sa Ubi Kinampay, nag-meeting mi dito kay para pod masabutan na mo og unsay atong approach og saktong content pod sa atong i-reply dito sa IPOFIL kay para masatisfy pod sila
So, once makasubmit ato sir, we have 2 months man to submit from June 30 sa atong response sa ilang comment. So, adto na pod, maghuwat na pod ta. After makasubmit ta by September siguro, deadline na niya. I know, July, August, by August katapusan, hopefully before ana makasubmit ta. After ana, maghuwat na pod ta, ug unsa na po ilang komento sa dokumento nga atong gisubmit dito. Okay, it takes time and effort, sir. Yes sir, kay ang pag-reply pa lang daan, we are given 2 months and nana sa libaton nga validation and hopefully masatisfy ra pod sila sa atong documents nga gisubmit dito. Okay, a piece of advice, sir. Constant follow-up para madali siya. Yes sir, mo po na among gibuhat karon nga bisag bidi po ang among opisina sir ang ga-facilitate ni konekta gyud mi sa tagsa-tagsa gyud nga mga opisina dili lang sa mga membro sa UBI board kay kani siya kay application man for Bohol. So dapat pod tanan from dili lang katong mga agriculture nato nga mga opisina but at the same time even ang atong katong sa National Museum involved sila, ang atong culture nga mga offices involved pud sila kay ang ato magong pag-apply sa GI sir sa geographical indication gitan-aw gyud ang dili lang ang availability sa crop or sa ubi kinampay diri sa Bohol but unsay connection niya sa atong culture pud ug tradisyon. So mo po ni atong gipakadak-an sa atong documentation. Okay, salamat, sir. Ma'am, Thank you, salamat. Thank you, Sir Roy. And thank you, Sir Yet. Next, we have ng sunod mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM. May bundag, Ma'am Janet, sa mga panelista, may bundag, Ma'am Lisa, good morning. Okay, 2 consecutive questions pwede, Ma'am Janet, para Yeah, okay. I'll be back. Go. Okay, ube is the new matcha, right? Okay, and ang pangutana na ako, going out to Sir Julagon. How many varieties that we got ube here in Bohol? Dili kay ko familiar sir sa variety. I think sila siguro Ma'am Lisa. More or less, mga upat, Ma'am Lisa, if I'm not mistaken. Pero primerong question lang to, tapos mo diretso ko kay Sir Gual. Okay, sir. Sige, butang na nato upat na varieties. Why i-spell out good ang ubi kinampay? Okay sir. So katong upat nga gingon sir, I think we have more than that siguro ba. Oo. Nganong atong gi-highlight ang ubi kinampay? Yes. Tungod kay kita gyud sa Bohol ato gyud gipakadak-an nga kanang ubi kinampay diri gyud gigikan sa ato And even atong i-trace no based among research atong pag-document no sa atong application sa ubi kinampay, makita gyud po nato sa atong history ug tradisyon ug sa kultura gyud nato sa Bohol nga even during the 16th ug 17th century naagi record gyud nga ang ubi kinampay deeply rooted gyud diri sa atoa. No? Even so- adto nga time sir makonsider siya nga staple food sa Bohol. Okay. Ato siya no. So, bulanon good na pagka-ubi na siya. Yes sir. The question is, follow-up ko lang. So, spell out good ang ubi kinampay. How about those people na nagtanom og dili ubi kinampay? So, wala sila'y market about it? No sir. Ang ato ang support yun sa OB sector sir is ang katibukan gina sila but kaning atoa karon nga na-highlight lang ang kinampay is because of our GI lang nga application. No, ato Okay. lang highlightan Oo. kay ang ubang provinces na mapud ana nga mga variety pod sa other than kinampay but ang atoa atong yung i-claim nga kinampay sa atoa mo nang highlight lang siya sa atong GI application. Okay. So, recently lang i-apply ang GI, right? But we support all varieties sir within our sector. Okay. Pero mas angat lang gamay ang ubi kinampay. Angat lang gamay. Okay. Sige, sir. How does it fare with other countries? Ang atong ubi kinampay. Kasi may mga specialty food na sila, di ba? So, makompare na ba sa market na talagang mas masarap ang ubi kinampay? Dili kay ko into detail yun kayo sir as to preference nila sa kinampay nga variety. But overall siguro ube karon kay nagsugod-sugod pamanggod but initial lang siguro nga observation po na mo based ra pod sa kanang mga investors or international market nga moduol sa atuan. Okay. Dili pa kaayo sa pagkakaroon lang ha, dili pa kayo sila ingana ka variety specific when it comes to ube. Kay ang ila magong giapa sa ube is the crop itself and kana laging purple pod niya nga color ingana but as far as I know sir sa moa sa BD po di mi kay familiar man on that pa but dili kay sila ingana ka variety specific as long as ube Makaproduce og ube, okay na. and violet siya ingana kana magud ang murag nay dating pod sa ila. So, ang ubi kinampay is may distinctive na taste talaga.
Na siya, not only with the taster, kay Ah. Asbulanon, ang ato yung, kung kaila taog ubi kinampay, not more with the taste but with the aroma, sir. Oh, Kay naman gud sa atong distinct yun po niya. And of course, ang iyang color po nga, violet, white to deep purple. So it's a thing for us to be proud of Boholanos. Yes, sir, Kay naaman sa kuan sa atong national anthem diri sa Bohol. Itong national hymn, sir. Oh, which national was, hymn. Which was created dugay-dugay na. Way back. Mas paganin ako siguro. Oh. Murag wa pa ta na tao adto, sir, no. Bagay, sir. Okay, dali salamat balik ko Ma'am Janet. Okay, thank you, Sir Bob bitaw no. Mao ginatong gipanghingusgan nga mga moingon gani ubi kinampay Bohol gyud na. Okay? So next nga mangutana we have Sir Luloy Tutas. Okay. Sige. Okay, there. Dagan salamat, ma'am. May buntag kaninyong tulo diha, sir ug ma'am. Pangutanan nako comparison. Kaniadto ipasabot nako paatras, may mong 50 ka tuig, may ubi naman. Kung itandi karon nga gasigi na tag climate change. Unsa may dakog abot sa mga mananumay sa ubi. Panahon kaniadto nga mag-ulan lang og kaduha sa usan semana, wa pay bagyo. But ipasabot uga ang yuta, mabasa lang kun ulanon. Og karon nga usahay magsigig ulan hapit usa ka bulan. Unsay dakog abot kay ato manggi palambo ni. So unsay dakog abot ang kaniadto og karon nga climate change. Si Roman Dabalos, Program Coordinating Officer. So, daghang salamat no Sir Loloy no. Based on historical data nato sa Bohol, gamay pa man ko sa una hantod karon ni dako nako. I-base sa among barangay lang sa Punta Cruz, taga Maribohok. Halos tanan sa una sa mga katigwangan nananom og ube. O nananom og ube. Nya historical data na edad nako ato Sir Loloy tingali mga elementary to high school. 1980s to 1970s, natawag mo ko 1964. Sa among barangay lang sa Punta Cruz, kaya man may kahumayan dito. Halos mga katigwang, nangamatay na ng mga tiguang. Halos mga balay dito na ay mga ube, kaniadto. Pero karon panahon na, wala na dyan nagtanom og ube. Nagtanom na lang ko, ako na lang nagtanom, akong kan. Kaysa mo ang pagsoroy-soroy po, nigamay na sa daag, nitanom og ube karon sa ulik. May kan kay aging na ang atong mga farmers. Wa na hingsunod. Nya kami sa DE, nagsige may promote sa ube, mga planting materials. Pero katong mga ube na to sa kaniadto, katong mga binanag, iniling, katong tamisan, mo mga kusog katong panahon na. Kay atong panahon na, mo atong kanon, di ba? Naa sa lamisa. Makakauntag ubi na sa lamisa. Atong kanang purple yam ron kay kanang ubi kinampay purple yam ang gina. Mabitay nga lang Dioscoro alata ang scientific name ana kay purple yam gina siya. Kung ingon ka Dioscoro, mo lang ingon ka nganong hagkan man sining ubi og mahog. Sa una kuan na to sa mga ginikanan ba kung mahog ang ubi hagkan mo tingali na kay ang iyang scientific name is Dios. Diyos Korea. Kung ikuha mo ng Korea, Diyos. Diba? So, mo tingali na nga. Muna nga, ang Department of Agriculture naning kamot mi nga mabalik ang atong production sa ubi karong panahon na. Labi na kay daghan na kayo interested nga mopalit og ubi. Labi na gyud ning purple. Purple is kaning duhaan maning purple. Baligunhon an kaning atong kikaubtan ron nga kinampay. Kay kaning kinampay, guwapuan mo dyan humot gini siya. Compare sa other nga varieties, no? Katong mga white varieties, nga katong baligunhon, di makina siya. Ang kinampay, may kinahumutan. Ang problema lang sa kinampay, kay sakitan siya. Dali masakit, o anthracnose. Mo na yung problema. Compare sa mga white varieties na to. So, mo na nga, nakatimbaya yung sa provincial agriculturist Ma'am Lisa nga ato gining ipalambo ning ibalik na to ang ubing sa kaniadto
Kaniadto nga sa matag lami sa makakaon tag ubi. O karon kay di na mo mga og ubi ron Sir Loloy no. Kay tumikan sa taas sa mga production sa humay mo nang ubi nato kuan na lang for dessert na lang i-process na lang tanan. Sa kaniadto nahinumdum ko buntag kaon mig ubi, pagkahapon kaon mig ubi, lungag og ubi karon wala na gyud tay di na ta kalungag og ubi. Kay gamay na gyud tag production kay pagkatinuod. Kining climate change, sir. Climate change. Usa ba ni ka faktor kung punto nga mikunhod ang abot sa ubi? Gumikan kay sobrang init, sobrang ulan, puro sobra. Pag sobra ang usa po init, na sa sobra po ang ulan. nakakontribute sa Loloy kay kani atong ubi, labi ng kinampay dali agid masakit labi na itanom na to og patag. Di man kayo maayo itanom ang ubi sa patag kay labi ng waterlogged bitaw siya. Nya magsige kapasa ang iyang yuta. Ang ubi manggod ang ngayan siya nga mauwan siya nya perming uga ang iyahang gitamnan. Di gid magsigig basa ang iyang gitamnan. Ang atong gitamnan ba? Mo man sa kasagaran sa itong mga farmer nanom karon ana sa mga patag. Sa kanito manggod kung matanom kag ubi, mga newly open area nya. Newly open area nya. Kanang tanom og ubi kaning area sunod ibalhin na pog sunod ting tanom lain na pud nga area, di ba? So gumikan kay high tech naman ta karon. So natay mga traktor ato nagis mga patag kay wala naman pa sa una kuan man to bugwal naman to sa una, di ba? Bundo, piko, mo toy gamiton nato sa katigwangan. Karon kay wala naman tay mga mosunod nga motanom og ubi ang atong mga batan-on kay tuwa naman sa mga high technology nga kurso, di ba? Minus naman sa agriculture. Muna nga ang diin aning kamot nga ang atong mga young farmer challenge nato mga young farmers mo undergo unta ato agriculture para do na tay in the next years do na tay food security program kay usa man ning ubi naka-contribute na to sa atong food security program kayo di ta mulong kung mulong tag ubi di ta mulong og kanon di usa sana sa nakakunhod sa ato ang per capita consumption sa rice nato. Katapos ang pangutana, sir. Nagisgot ka man og aging population of ubi farmers. Unsay solusyon? Kay ang matigulang di na pwede uma. Mutanaw nag-uma, pero di na mag-uma. Unsay solusyon karon nga ang mga batan-on madasig pagpananom og ubi, loyo nga tuwa sila mutagad sa mga bag-ong mga kurso. Unya, unsa may kursuhan sa food technology kung ang ubi hisgutan wa nay mananom. Unsay paagi nga madasig ang mga batan-on? Ato talagang i-educate sila Sir Loloy no sa atong mga batan-on nga ang kung mag-ubi production ka, dako gyud kayo income. Ang problema ko nato karon sa ubi, gagmay ra magud ang ato ang atong pagtanom sa ubi. Kung mo undergo ka into commercial scale sa ubi, dako gyud income ang ubi. So kung mingon ka nga mo yield lang kag ubi og 10 to 15 tons per hectare average lang ka. Nya ang imuhang cost of production na sa mga 300,000 imong computon lang ng average lang kag nga 15 tons ang ubi kay ang ubi mabot mo ang kuno basis kung per hectare basis ang ubi ha mabot man og mga 20 kapen tons nya may anala ka sa mga 15 tons pila may average mamlis sa presyo sa ubi karon kung i-compute nimo ha 90 times 15,000 pila man na siya. Ato nang educate nga naagid income sa ubi. At the same time, kung naakay abot sa ubi, imong i-added value into ito process nimo para mas mudako pag yun income ang atong ubi. Mo na educate na to nga hindi na sila manarbaho. So atong encourage atong mga young generation nga kung motanom og ubi naa ang income na. Wa man gud ang previous matong mga atong mga katigwangan kay motanom og ubi na sa mga 2,000 hills, 1,000 hills ra gyud ang ila akong nakita. Dili gyud ito per hectare basis. So wa gyud sa Bohol mamlis wa tay nakita diri nga 1 hectare nga plantation sa ubi no. Pilara usara tele kabuok pero base sa atong monitoring gagmay ra gyud ang ubi. Nasa mga 500 hills, 1,000 hills,
o na 2,000 hills, mao gina ang pinakadako kumikan kay dako ang good cost of production sa ubi. So, Salamat kay sir. Okay, thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Dave Responte from DYTR. Welcome to the Capital Reports, Sir Dave. My buntag. My question is to the provincial government and Department of Agriculture. With the conversion of land, ma'am, from residential to commercial and other purposes, yung sa man pag-address sa ato ang government nga ma-maintain nato ang yuta nga pagatamnan sa ube. Kay sa mua lang daan sa unang akong mga apuhan tigtanom gimig ube unahan na mo ubihan karon subdivision na kuan gibaya na dagda sa dawis sa mua payo ba nga yuta ang dawis yung sa man pag-address na to ma'am nga makasustain pata sa demand para sa ube. Dagan kayong salamat, Dave. Sa una, ang kulturang bulanon gyud ang mananom og ube adto sa mga hilit-hilit lang lugar, kalasangan, unya ilaha pang ikaingin. Tungod kay matud pa nila, ay sila makakuha og maayo nga abot. Unya, ato man hibalaan nga, ang unang mananumay og ube nga na-record na to, dinhi sa Dawis o sa Panglao. So, sa atong pagdukot-dukot, kay nagsugod ko og research sa ube was in 1986. And then, kita na to nga, ang ube di ay, pwede itanom sa open nga lugar. Basta adunay ikadapat nga maayo nga tambok. So, sa challenge sa land conversion, kay na-urbanize naman, labi na katong Dawis ug Panglao, Tagbilaran, Baclayon, Albor, Corilla, mo man ay kusog kaayo nga mga ube, maapil ang maribuhok. Ato ang gipakusog ang pagpananom sa lugar nga open. Adto sa mga maisan, mga lagutmunan, mga utanunan, kay pwede siya nga mabuhi dito. In fact, Dave, nakita na to sa mga report sa ato ang mga municipal agriculturists nga sa tanang lugar sa ato ang probinsya, bisan sa isla sa Carlos P. Garcia, mabuhi ang ube. Unya ang spelling na isa, ubi sa Bohol, ubi, kay mga Bisaya man ta. So pagsugod pa lang sa pagduki-duki og na-record sa mga, even sa time sa 1668 pa, 1927 nga mga anthropologists, ang gibutang yun dito sa scientific research nila is UBI, UBI. Ang ube, gika na sa Luzon ka ng UBA. Sa dito na sa Luzon, unya gi-adapt pod sa mga mananumay nga nakakuha og binhi gikan sa Bohol nga gitanom sa Mindanao. No na sa mga Katagalugan o sa other areas, gi-adapt nila ang ube. Nya sa global market, ube pod. Pero distinctively, alang sa ato ang pagpaila nga ang kinampay, ubing kinampay, gikan yun sa probinsya sa Bohol. Ato yun ni siyang paklaro nga ang ubi sa Bohol, ubi. O ang kinampay sa Bohol, ubi, kinampay. So, pwede siyang itanom, bisan asang yutaa, dini sa atong probinsya. Pero ang kahumuton niya, muna siya ang mag-distinguish nato og unsa nga yuta ang anaa diha sa imuhang gitamnan aron ang kahumot sa maong ubing kinampay mugawas. So, you mean to say, ma'am, nga you're saying dili siya makonsider nga a cause for alarm sa ube industry sa Bohol with the urbanization, conversion, nga di ta katanom og ube kaysa umaabot. Ang tubag sa imong pangutana, Dave, is kanang dili siya cause for alarm ang land conversion nga ang ubi dili na matanom. Kanang cause for alarm sa land conversion naa sa kamaisan o kahumayan.
Kay? Tungod kay ang labi na gyud sa kahumayan, kinahanglan man na siyang i-flood nimo. Kay tubig man nga gikinahanglan. Ang mais po dili pod pwede nimo nga ma-individualize og hutok kay kuan man na siya na ay may consideration of efficiency sa imuhang pag-tend, pag-manage sa imuhang mga kamaisan, kahumayan, mao na ang maigo sa challenge. So ang sa Dawis ug sa Panglao kay corn producing areas man ni sila, ang challenge nila nga sa in terms Apektado of gid na sa production corn? na sa mais. Mao na ang muagyod. Nawa na bitaw na. My question is also addressed to Sir Ruman, no? Considering the demand of ube, sir, is pretty high, especially sa Western countries ba? And you have been discussing and advocating angay na tingali i-adapt ng genetically modified organism dire para makakuanta og taas nga supply. Your comment on this, sir, please. So, sa bahin sa genetically modified organism, wala sa ubi. Wala sa ube. Ang atong gigamit sa ubi, sir, kanang tissue culture. Tissue culture. Ang problema lang sa tissue culture na to, once nga makaproduce tag tissue culture, ato pa nang kanabitang ato pa nang itanom niya. Ang first harvest anaan niya, dili pa na siya considered as a production. Ang first harvest niya for planting materials pa. Nya dugay pa siya murag compare sa katong binisit bitaw, katong tubers nga ang tubers bitaw imong buwak-buwakon, imong putol-putol, imong buwak-buwakon ba, i-divide nimo nya sa usa ka kilo maka-divide dili kag mga 10 to 12 kaguha mo itanom niya paspasto siya. Mo na nga ang atong mga distribution sa ubi gikan ra gyapon sa tubers, no, atong i-disperse ngadto sa atong mga farmers, labi na sa DA sa province nag-procure mig mga tubers nya among i-disperse dito sa mga farmers nga nagtanom og ubi. Nya sila ray magguha-guha nya itanom nila dito sa area. Nya gamay ra man ta og distribution ana kay ang problema na to ang pagpalit sa planting materials nato sa tubers. So kuan pa ko kanang atong tissue culture, ma-perfect pag natong tissue culture, may namudaghan ako ng tanang ubi. Nato. So, ang input na sir, may, kuan, you mean to say, doon na tayo problema, gamay, nga ipanghatag sa farmer? Ang problema dyan nato sa farmer, yung demand nila, planting materials, yun na nila. Planting materials, nato. So, ang inyong input nga mahatag nila? Mga input sa tumatag. Naman tayo daghan ta mo tanom, problema lang na to. Ang atong planting materials, gamay ra ka, pilay rin nahatag na mo. More or less na sa mga 2,000 kilograms. Abot ra po dito sa this, among gipatanom dito. Gihatag na mo sa Albor o sa Corelia. Kaya naman ang problema, sir, yung sa man ninyo pag-address. How are you addressing that? Muna nga, ang sulbad na to, Ma'am Les, no, kanang tissue culture, atong ikuan na siya. I-propagate na, sir? I-propagate na to. Para nga, once nga, mo daghan na natong tissue culture, daghan na po tao planting materials in the next round. Kaya ang ube, mabot man na og 7 months. So, 7 months patanom. Usa pa na nimo, may isa pa na nimo mahimong planting materials kanang tissue culture. Unlike yun sa tubers, nga pagtanom nimo sa tubers, production na gina siya. Dagko na gina siya. Diferensya, daigid. Diferensya gina siya. Thank you, sir. Okay, thank you, Sir Dave. Next, we have nga mangutana si Sir Sendoy Gingging, sir. May buntan. Also of DYTR. Thank you, Ma'am Janet. Good morning sa itong mga panelists. Kini nga akong pangutana, bisag kinsay motubag sa inyo ha. Sud sa usa ka tuig, pila ka kilo ang atong supply ngadto sa mga, for example, sa Magnolia, kanang tigbuhat og ice cream. Dinis ato na ay dabas maghimupod og kuan ice cream. So sa usa ka tuig, labi na kay sa usa ka tuig kas ara ta mag-harvest. So pila ka kilo ang atong supply ngadto sa atong market. Thank you. Pwede lisura sa pangutana ni Sindoy.
Okay, ang ako ang masultian na sindoy nga originally si Bohol kasara mag-harvest. Mag-harvest siya ang uban ipamugos gyud og harvest niya sa buwan sa November. Kay naman lagi gusto mo palit niya December mao man July atong tig harvest niya. Ang uban ila pang itiner-tiner kay basta buhi pa ang dahon moabot sila og until the month of February. Pero sa pagkakaroon nakita nato nga aduna na mga farmers nga mo harvest sila og mga May or June kay makita na to sa ubi sa atong agri-fair karon nga naay mga nag-display pa og ubi unya naay uban nga sa una mo tanom lang ta og Mayo og Hunyo karon na naay mo tanom og August mo tanom og November mo tanom og January February so nahimo na siyang year round sa imong pangutana ganina nga pila man ang volume nga ma-produce sa Bohol ako anang masulti nga based on data and analysis nga gihatag nato sa Philippine Statistics Authority moabot ta og 466 metric tons a year ang supply nga share sa probinsya sa Bohol kumpara kung sa tibuok sa atoang sa Pilipinas kay kita man ang kinadak-an og supply and then not only na siya sa mga sa ice cream maker kundi tanan na na-appeal ang atoang internal nga mga processors pod nato dinhi sa Bohol nga nagama og mga ubi jams or ubi powder na appeal na siya tanan Sindoy. Kining lain ako pangutana based akong experience nga taga Baclayon nga akong nabantayan dito sa Baclayon sa mga mag-uuma nga ngano man nga sa may logic ani nga kasagaran sa mga mag-uuma, mananom gani sila og kinampay, adto anang mga kakahuyan o kining kawayanan. So unsa may hinungdan ngano nga anha magud sila mopili, nganong dili man sila mopili nanang patag ng daan. So ngano nga anha magud sila mananom anang kawayanan o kanang daghan og kahoy. Thank you. Unya, Sindoy, sumpayan pa nako na nga ilang buhaton ana sa kakawayanan. Kakahuyan. Nya ila pa yung sunugon, di ba? Yes. Tungod na kay na obserbahan sa ato ang mga katigulangan nga kung ana nila itanom ang ubi, tambok ang mugawas. Tungod kay wala pa man kaayo magamit ang mga abuno ba nga naa natural sa yuta nga naa dinha. Unya ngano man nga ana magyud basta kinampay. Tungod kay basta magsunog ka mutaas ang imuhang content sa calcium carbonate or especially sa carbon kay mao na siya ang ending product kung naay ash katong abuba. So kung mauna na adaghan siya tambok kay daghan organic matter kung wala pa matandog ang maong kakahuyan unya pag man gisunog nimo hing-increase ang imuhang volume og kanang calcium carbonate mo na nga muhumot ang imuhang ubi mo dako muhumot mo na siya ang reason kung nganong ang ato ang katigulangan mas mo prefer nga moabri sa mga lasang o ilahang sunugon to adto sila sa ilawom kay ang ila pong nahibilin nga mga kahoy mao na po ihang pakatayan Sindoy. Thank you, thank you. Okay, thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Felix Sempron. Okay, may buntag Sir Felix. May buntag sa tanan. Akong namatikdan nga ang kasagaran sa mga bulanon makakaon ng ubi kung dunay ubi festival. Unya namatikdan po nako nga kaning diin harmony nakaangin kaysa una nga wa pay kaingin sunugo ng bakilid tambok kay ang ubi niya daghan. Muna nga natural nihit gyud ang ubi kay di gali mapalit nimo sa merkado, di ba? Unya karon daghan mo mga intervention na to pila nakahigayon nga doon natay ubi festival o na forum about ubi pero mo man gyapon nihit man gyapon ang ubi. So unsay mo reaction ni sir? Unsay reaction niyo ani? Ikaw?
Insakto jud ang imo mga obserbasyon kanang ni ay Felix kay adtong panahon pagsugod nako og research in the 1980s kusog pa jud kaayo tong magkaingin. Unya mo na lagi to nga pinaltihan man sa DNR. So nangita nga ato ang mga researchers ato mga scientists kung pangita og paagi nga unsaon nga mo daghan na siya. Maundang na siya pero mudaghan na pod. Tinuod po na imong obserbasyon nga mas daghan jud og kanang ni ay kanang abot nga ube og sa panahon sa Ubi Festival kay mao man na siya ang ting-ani. Culturally, mao na siya ang panahon nga ting-ani nato og kanang ni ay ube kaning panahon sa Disyembre ngadto sa Enero. Pero sa science ato pong gipaningkamutan kay ang lifespan sa ube kuan man 7 to 9 months. Unya kung healthy jud kaayo moabot siya og 10 months. So dunay paningkamot ato nga nagsugod og tanom og mga Agosto, September, Oktubre, Nobyembre, Disyembre para mag-count kag 7 to 9 months. Unya kung buhi pag yun abto nimo og 10 months kay mudugnas man jud na siya. Ayha nimo i-harvest. Pero sa pagkakaron dili padaghan ang hing-adapt ana nga technology. Tungod kay ang pagpananom og ubi manggod nato kay culture gyud bitaw. In fact, kung mangutana ka og kanang ni ay nagpalista na ba ni nga farmer kay atong i-appeal og collection of data. Kay the collection of data is one of the challenges nato. Mingon tong municipal agriculturist nga adjaw na laman may apila ma'am. Ngano man, MA nganong dili man. Gamay ra jamo me. Pero kanang gamay, daghan nga gagmay, ni daghan na. Unsa namayon ta nga nganong dili naman ta kakaon nga gasige ta og kampanya kada tuig si provincial government si Capitol sige og hatag og dispersal tungod na kay nag-anam og kadaghan pod ang mamalitay og ubi labi na jud ang kinampay dinhi sa atong probinsya. Example sa ako na experience kahan atong February. Tungod kay sila Governor Aris Aumentado o si Vice Gov Nick Besas, hing-allocate man jud na og kanang para buyback lang na ha is 2 million. Mo na nga nakakolekta ta og around, nakadistribute ta og around 10,000 kilos or 10 tons sa ato ang mga farmers pro. Ngano man na nga magsige ta og balik-balik og panghatag, dili man mo increase ang ato ang data mo increase ang ato ang kanang volume kay di man ta ka-collect og data tungod kay culture jud nato ang pagpananom, pagkaon og ubi and people are hesitant to provide the data kay ginagmay naman sa atong una-una mura og wala ya mo'y significance ang Bohol sa ato ang ubi. But the Philippine Statistics Authority, the only singular authority that is granted the mandate to collect data of almost everything in our lives in the Philippines, nag-ingon nga 33%, equivalent to 466 metric tons ang provision sa ang share sa probinsya sa Bohol. Naata only nga daghan kaayo niya ang malit o niya maengganyo ang mga bulanon nga mo baligya tungod kay they are buying to as high as 130, 150, even 200 pesos per kilo sa ato ang ubi kinampay. One time last February na dihagdadami og kanang ni ay 300,000 kay mamalit la sa ubi kinampay kay ipang disperse ipanghatag sa mga farmers. And then niingon ang isa ka technician namo nga ma'am diri na bay taga Cebu nakapalit og 2 tons 2,000 kilos and we didn't know wala ma-capture sa amo ang data, meaning daghan kaayo ta og mga growers dinhi sa probinsya sa Bohol nga who are trading directly to their suki. Naa sila yung mga suki kay niingon man lagi si ganina si batong niingon nga ubi sa Bohol is the next matcha. That is quite very true. Kay ang purple yam o ubi nga purple naka-capture gyud sa global market tungod not because of its taste only but because of the health factor nga i-contribute niya kay ang purple that is carried by anthocyanin is anti-toxin siya and good for the body.
Okay, kani ikaduha imo na gini Sir Roman Dabalos. Unsa may nabay scientific explanation nganong hawkan ang ubi kung mahagbong sa yuta. Nindot ang taog checks ang hawkan dili ubi. Salamat. So based on mga atong mga data based sa atong mga pagtulunan sa atong mga katiguangan sir ba Sir Felix no nga og ingon ang atong mga katiguangan nga kung mahagkan ang mahog ang ubi imo dyan ang hagkan di ba tinuod dyan na kay ang ubi di pud nimo ipasud og sako kay based sa mga katiguangan ing nga kung imo ang mahagkan kung di ko na imo hagkan sa sunod ting tanom nimo gamay na kag-abot ha o ya ikaduha pod kanit telepong scientific name Obe. Diyos Korea alata. Kung imong kwaon ng Korea, Diyos na daan. Ha? Hagka na ni. So, mo telepon na atong kuan ba sa atong mga katiguangan. Na-adapt man na sa atong katiguangan, God, kanang hagka na to ng ube. Di ba? So, na-adapt gina na to. Nya, kana gani pong magtanom kag ube nga, di ka mo tanom og ube kung di mo lihian. Tulo ka hutok. So di pa ka mo tanom og ube sulod adlaw naguna nakagtanom dito depende sa buwan imo hanggi kuan niya na kay gibutang dito nga nanumdum ko na ay kon nga buak ya tulo ka hutok ya ang kon sa tunga ya butangan pagyud og kanang katubitang kanang cut flower nga kila to itpuhon ba puhon nga katlawer butangan siya kay para kuno nga iniktanom ni mog ube ang mga abot nimo dagko na kayo di ba nya kon ang sa nang kon nga kon di ba dagko man ang kon butangan nimo kon so pasabot ana nga sa abot nimo dagko na gina kay ang ube man gusto kaniadto wa man may nag-introduce og abunuhan karon ang DA nag-introduce na mag-abunuhan ng ube mag-abunuhan ng ube gumikan na tingali puts kay ang atong nutrients gamay na gyud nutrients atong mga kayutaan kay sige ra man tagbalik-balik og tanom nag-ube ya katora pong nanom ube katora pong mga katiguangan po nga askil pa pero katong mga tiguang na to na nga di na kahimo wa na gid mananom og ube karong panahon na. Ako ang sumpayan to kay mao na gihisgutan sa meeting gahapon. Basi kabalo ang mga bulanon nga ang buhol dili rice eater. Before nangabot ang mga Espanyol, ang mga kinaon sa buntag udto hapon ubi. Mo'y staple crop na to. Ang bugas sa una was a symbol of power and a luxury item. So pag-abot, di ba, colonize ta sa Spain or Mexico, asa tagadis ato, mga Spanish-speaking people, mga 1561, saan kanta ni Yoyoy? Nakita sila nga, nindot lami kayo ang ubi. Muna nga, ilang dadon. Ang galleon trade sa una, tagdugay man to, pila ka months, 3 to 6 months. Unya, tamangan mo itong giingon ni Sir Roman ganina nga di gani ipasudog sako, di na ampingan yun. Kay og isakay nila sa ilang galiyon, inig-travel, inig-abot dito sa ilang location, namatay na ang si ubi, nadugta na ba? Tungod kay ang panit sa ubi, nipis. So, to carry the ubi according to our faith, giingnan ta sa mga Spanish colonizers nga ampingan gyud ang ubi kay ngano makagaba siya kay og imuhang tamhangan mamatay na jud si ubi nigabot gigabaan ka bitaw ka kay imuha man ang gibundak-bundak tan-awa di ba pag abot dito na nadugta na gigabaan ka so unsa imong himuon imong ampingan o mahagbong gani na hagke
Tiyo ba po hinawk ni mo og ube kalapok ba ang porte bulingunan na. Maningkamot jud ka nga di mahagbong nimo ang ube. Ikarga nimo na dito sa mga galion, di pa jud pwede ipatong-patong kay masamad man siya. Unya ang nipis nga panit sa ube adto musod ang kagaw. Ang kagaw nga fungus mooy nakaingon nga mamatay si ube. Ang kagaw nga fungus ampay niya ang mga init nga lugar sa galion. Kay init man ang dagat bitaw, samtang naglawig siya. Paspas ang iyang multiplication, paspas ang pagkadugta sa ube. Mo na nag-abot dito after 3 to 6 months sa iyang destination, nalata na siya, nadugta na. Mo na nga si Pilipino, si Bolano, nga mo ay source sa ube, kinanglan yun ang pinga niya. Hagkan o nadana nato nga pinanggap na ube nga ato ang siyang ihad sa ato ang mga altar unya ato jud sidang ang pinga dili lang na wala ta kahinumdom ana nga tungod nga gipatuod dayta sa ato ang mga kaparian nga bag-ong ning colonize nato wala ta maghuna-huna nga act of colonization to siya wala na gugma gyud nato nang ato ang gibati nga ato ang hagkan ang ube labi na gadyon og mabangga siya og hard nga surface. Mo na siyang explanation anang paghawak sa ube. Okay, thank you, Ma'am Lisa, for a bit of history. So, ang next nga mangutana si Sir Bruce Sabala. Okay, Sir Bruce. Pwede duha ka questions? Yeah. Daghan man ta ni pero sige na lang ako lang ipili ang murag priority. Ako ning address either ni Ma'am Lisa or to Sir Roman, no? Due to the advent of aging farmers, wouldn't it be viable to employ mechanization technology in the planting, maintenance, and eventually processing of ubi kinampay in these particular farmlands no nga aging na atong mga farmers? Thank you kayo, Sir Sabala, no, sa iyong pangutana. So, sakto gina nga through sa atong aging of farmers, panahon na gid nga mag-mechanized ta. Mapitaw ang Department of Agriculture through sa HPCDP program. Katubit ang mga asosasyon nga na magtanom og ubi, nag-request og traktor, among gitagaan, traktor, nga gagmay nga traktor para dili na hasol maghutok-hutok pa, magdaro-daro pa, di ba? O kutay naman guna kayo sa atong mga karon sa panahon nato nga atong mga kalabi na gid atong mga batanon, dili na gid sila ganahan ana. Unya itudlo na pud nato through sa OPA o sa diing after sa harvest nakitay value chain, no, nga ma-harvest nila di kay ibaligya nang nila i-process gid nila para nga mudako pa gyud ang abot. Sakto gid. Kay karon di kay harvest nila ibaligya ra po nila October barato man. So atong tuduan na pod ang mga atong mga new generation nun nga after harvest i-process nila ang ilang ubi. Kay para mas mudako pa gyud income. Kan magna sa kanibitang sa value chain analysis from harvesting to processing to marketing, di ba? Mao gina siya. Mao gina tong itudlo karon panahon na. Kay haron dili na sila mangita og trabaho sa atong mga kuan karon, katong mga batanon karon. Tudloan na to sila. Mara pa toy ako ang ni basa sa atong. Ma'am Les na kay kadugang Ma'am Les. Thank you very much kanang Sir Roman and Bruce. Aging farmers. Matupad ni Governor Aris Omentado, ang pinakadako gyud, pinakabugat nga factor nga ma-invite nato ang attention o gugma sa ato ang mga kabatanunan is kung makita nila nga dako sila og kita, mahimong kita sa pagpanguma. So, sa gikwenta ni Sir Roman ganina, earlier sa ato ang programa, nga muabot sila og
Ang gasto moabot og 300,000 kapin, 350 to 380,000 kada ektarya Per pod. hectare. So, mananom ka og 13,333 ka mga punuan. Ang distansya ana usa ka metro, unya tag 75 ka centimeter ang kada punuan. Moabot na ang imong usa ka ektarya og 13,333. Pero ang imong investment is 300,000 kapin, no? Almost 400. Pero ang imong income ana kung hatagan lang nato og value nga tag 90 pesos kay mo ay among palit last December sa kinampay na moabot ay imong kita og 1.1 million. Wow. Kuhaan nimo sa imong investment katong imong gikapital, makanet paghihapon ka og 800,000. Unya ang imong average income ana per month is more than 90, almost 100,000 per month. Net na siya nimo. So, pero dili nimo makuha og kada buwan. Ari na nimo makuha sa katapusan ini harvest nimo. Mao jud na si Jai kinakusgan nga come on sa mga batan-on kung maghisgot lang taog kanang na ay ube. Unya, correct ka sa imuhang pagsulti nga pwede kaayo ang processing sa ube. In fact, katong gisulti ni Sir Roman ganina nga naay project na to nga 6 million nga gipartner na to with BISO, provincial government, and the kanang Department of Agriculture nga mag-research o processing sa root crops, particularly sa ube, particularly sa kinampay ato ang ibutang dito sa kanang lungsod sa Dawi sa BISO campus nila sa Bingag. Nya daghan gyud nga mga kabatan-unan ani maengganyo. For example, si kanang Joseph the Explorer, vlogger man na siya, Bruce, no? And naa siya nagkuan siya sa ubay. He only has a few plants of ube. But he buys ube from different growers. And he is actually now currently exporting ube powder to Singapore. Nice, nice. Ginagmay lang una. But a young person like Joseph can be another person like Meg or John Carlos or mga food technologies nato dinhi sa Visayas region, napa yun sa Bohol Islands State University. With the intervention of the government, the provincial government, kuyog sa mga pagduki-duki nila Sir Roy sa BDPO and the Department of Agriculture, sigurado jud ko kay sa ato ang probinsya nag-cluster ta og mga municipalities, anya kada cluster atong gipangitaan og kinsay processor nila, unya together with unsay na studyuhan nila sa katong gihatag nila nga facility sa Department of Agriculture, hatagan to siya og support sa Department of Science and Technology. Kay kining nag-assist ni Joseph the Explorer sa Ubay, sila ni Ma'am Vina Antupina sa DOST ang nagtabang ana. So, dili gyud kaayo layo nga makabot nato ang ato ang mga pangandoy nga dili na si Bohol mamaligya og fresh ubi tuber, kundi i-process na jud nato tanan dinhi sa atong probinsya. Naa jud tay padulngan, bros. Mura kag na ASP, ma'am na. Okay, my second question, imo nang natubagdaan before I ask that question. Kay mo gito, I really want to know nga from the point of a farmer's, for a farmer's viewpoint, I would like to know the initial investment kay nabaya po may pilang farmlands dito sa Daguhoy. Gi-encourage po ko ni Ma'am Ellen Galyares nga mo lagi to go into puhon, into ube production. So, thank you very much, Ma'am. Sir. Okay, thank you, Sir Bruce. So, wa naman kitay oras. Before we go, tagaan na itong higayon ang atong mga panelista karong adlaw sa maghatag sa ilang closing statement. So, ari kita magsugod ni Sir Roy Jolagon sa BDPO. Sir Roy? Okay, so sa amo lang nga bahin no, sa BDPO, amo lang yung gihangyo gyud pod ang atong mga mga process atong mga farmers nga og ganahan pud ta nga mo engage into processing as value adding pud sa ato ang mga kanang ube pud nga gitanom, naara gyud po yung mga agency nga willing motabang ninyo. And of course ang atong padayon pud nga pag-promote no sa atong ube, especially sa ube kinampay, labi na karon nga mo apply ta for geographical education with IPOFIL, nindot pod nga even sa atong mga farmers lang nga level pod no,
aware gyud tadaan sa existence nato sa ubi kinampay, familiar ta o kita pud mismo motabang gyud og promote ana kay kumiyong tag ubi kinampay, Bohol man gyud po na siya. Thank you, Sir Roy Jalagon. Next, we have Mr. Roman Dabalo, sir. So, mayong buntag, no? In behalf sa Department of Agriculture, lead by sa among Regional Executive Director, Ma'am Angel Enriquez, among ipadayon ang support sa probinsya sa Bohol, labi na gud sa pagproduction sa pagpalambo sa ubi sa Bohol. Kay ang ubi kinampay is the champion commodity sa probinsya sa Bohol. So, gi-encourage na to atong mga farmers nga mo go into planting sa ubi. Kay daghan na gid kayo interested mga other countries nga mopalit og ubi. Nya usapod na sa gi programa poron sa ato ang halandong presidente ang ubi karon panahon na kumikan kay nailhan na gyud nga ang ubi daghan na gyud interested nga mopalit. Ang problema nato atong production. So nagsugod-sugod ta nga ipadaghan gyud nato ang atong production para ang atong mga buyers anhin na sa Bohol. Kay ang Bohol man gud na will known nga kita mo'y nagtanom gyud og ubi compare sa other provinces, no? So thank you kintanan. Thank you, Sir Roman. And of course, we have Liza Quirog. So nalipay kay ko kay doon na kining ato ang panagtapo karon ang programa sa ato ang Capital Reports nga dedicated lang sa ang gihisgutan bahay tungod sa ato ang ubi. Unya na ngandoy ko nga kuyog sa ato ang opisyalis makuha gayon nato ang ato ang geographic identification protection gikan sa Intellectual Property Office of the Philippines kay aron ato nagyong maabante ang ato ang ubi kinampay ngadto sa global market. Sa una gyud ang Bohol ra gyud kami ni Roman, kami ni Ma'am Inday, ni Nila Roy mo ay gatikaw-tikaw mahitungod sa ubi kita ra mismo ang nagama sa ato ang value chain analysis sa ubi kinampay pero pagkakaron daghang salamat kaayo kay ana-ana ang Department of Agriculture ang ilang attention unya naka-focus gyud sa ato ang probinsya sa Bohol tungod kay 33% sa supply sa ubi sa tibuok Pilipinas nagikan sa atong probinsya mo na nga akong auhag sa tanan nga makadungog ug makakita ining atong programa nga mananom kitag ubi kung wala kita ya mo yuta pwede ang yuta isunod sa sako ibutang sa iyong likod dapit sa iyong kusina o sa iyong atubangan himuon yung decoration kay bisan asa bisan unsang klase ha sa yuta basta wala lamang magtaban og tubig mutubo gayud ang ato ang ubi unya kining kinampay atangan nato kay magsugod kitag harvest karong October, November, December bisan unsang buwana nahibaw-an nato nga pwede kita mananom og ubi unya maghuwat kita og mga siyam ka buwan o hangtod nga mudugnas ang ihang dahon aluna na kitay matamis sumot og lamian kay ang ubi sa ato ang kananan. Daghan kayong salamat natong tanan. Okay, daghan kayong salamat, Ma'am Liza Quirog. So, there goes another episode of the Capital Reports. Daghan salamat sa itong mga bisita, sa itong Bohol Media. Kininyong tingog sa kababayan ng Janet Lim Villarojo. May buntag, salamat sa Diyos. Abante, Bohol.